Binigyan ako ng kasama ko sa mesa ng mint tablet para ma-refresh ang isip ko. Tumalikod ako, at tinunaw ito sa Pass Every Exam, soup ng kantin. Para pagsaluhan ng 4,000 estudyante sa buong eskwelahan. Dahil lang nabuhay akong muli. Sa nakaraang buhay ko, ang katabi ko ay konektado sa isang sistema na lumalamon ng swerte. Basta kumain o uminom ako ng kahit anong galing sa kanya. Ang mga score ko sa exam ay automatikong mapupunta sa kanya. Isa siyang anak mayaman. Matagal nang inihanda ng pamilya niya ang lahat para sa direktang pagpasok niya sa isang sikat na universidad sa ibang bansa. Ang pagnakaw sa scores ko sa college entrance exam ay isa lang kalokohan para sa kanya. Samantalang ako, isang mahirap na estudyanteng galing sa ampunan. Ang college entrance exam ang tanging paraan ko para makaahon sa kahirapan. 3 mock exam. Pabagsak ng pabagsak ang mga resulta ko. Sinubukan kong alamin ang dahilan pero wala akong nalaman. Sa huli, sa college entrance exam, tuluyan akong bumagsak. Tulala akong naglalakad sa kalsada. Nang masagasaan at mamatay sa isang humaharurot na truck. Pagkamatay ko, lumutang ang kaluluwa ko sa ere. Narinig ko ang katabi ko, si Guyanji, na nagtatawanan kasama ang alipors niyang si Chenhu. Hindi ko talaga inasahan na ganito kahirap ang exam. Boss Go, nagawa mo pa ring maging top 1 sa buong probinsya, HMP, ngayon, akin na ang titulong top scorer. Yung pulubing si Cheng Yan. Nababagay lang siyang manatili sa imburnal habang buhay. Ngayong nabuhay akong muli, hindi ba't gustong-gusto niyang magnakaw ng scores ng iba para lang magsaya? Masyadong boring kung ako lang ang nanakawan niya. Sa pagkakataong ito, ang mga scores sa college entrance exam ng buong eskwelahan. Ang magiging malaking regalo para sa kanya. Isang araw bago ang 2 mock exam ng senior year. Nilanat ako ng mataas dahil sa ilang araw na puyat sa pag-aaral. Nakasubsob ako sa desk ko, nahihilo. Nanginginig sa ginaw ang buong katawan ko. Biglang may nag-abot sa akin ng isang lata ng kape. Cheng Yan, bilis, inumin mo tong kape para mahimasmasan ka. Bigla akong natigilan. Nag-angat ako ng tingin at nagtama ang mga mata namin ni Guyanji. Sa nakaraang buhay ko, ginamit niya ang lata ng kapeng ito. Para makuha ang score ko bilang science top-notcher sa college entrance exam. Automatiko ko sanang itutulak palayo. Pero biglang nagsilapitan ang mga kaklase namin. Grabe, ang galante talaga ni Gu Xiao. Pinaghahandaan pa niya ng kape ang seatmate niya. Oo nga, ang isang mahirap na estudyanteng tulad ni Cheng Yan, ni hindi man lang kayang pumunta sa school clinic. Kahit magkasakit, walang nag-aalaga sa kanya. Mabuti na lang at naging seatmate niya si Gu Xiao, may tumutulong pa sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, lalong naging mayabang ang ngiti ni Guyanji. Binuksan niya ang lata ng kape. Oh, inumin mo na. Dala pa to ng tatay ko mula sa mismong pinanggalingan nito. Isang special blend na kape. Hindi mo to mabibili dito sa bansa. Naalala ko, bago mismo ang 2 mock exam. Ininom ko ang kapeng ibinigay niya. At simula noon, nagbago na ang buong buhay ko. Sa ampunan ako lumaki. Umaasa lang ako sa tulong pinansyal ng mga mabubuting tao at sa mga scholarship. Para makapag-aral dito sa Lanteng. Isang private high school na puno ng mga mayayaman. Para sa mga mahihirap na tulad ko, ang college entrance exam. Ang tanging paraan para mabago ang aming kapalaran. Bago ang senior year, palaging nasa top 3 nanograms buong batch ang mga grado ko. Halos sigurado na ang pagpasok ko sa Imperial Capital University. Araw-gabi akong nag-aaral. Hindi ako pwedeng magpabeya kahit kaunti. Umaasa ako na sa darating na summer. Makakatanggap ako ng isang admission letter na magpapabago sa kapalaran ko. Pero simula noong 2 mock exam, biglang bumagsak ang mga grado ko. At ang mismong college entrance exam, iyon ang naging walang hanggang bangungot ko. Noong araw na lumabas ang resulta, yung nakakasilaw na score na mahigit 300 sa screen. Para itong pinakapudpod na kutsilyo. Nadahanda-ang humihiwa sa puso ko. Para akong nababaliw na nag-request na i-recheck ang exam paper ko. Pero ang lumabas na resulta, ang mga kakatwa at maling sagot na iyon, ay talagang ako mismo ang sumulat. Ang mas nakakatakot pa, malinaw na nakita sa CCTV ng exam room. Noong science exam, kalahating oras pa lang ay maaga ko nang ipinasa ang papel ko at umalis. Pero malinaw na malinaw sa alaala ko, na sinagutan kong mabuti ang bawat tanong. At chinek ko ito hanggang sa huling segundo. Pero ang proctor at ang mga kaklase ko sa paligid ay iisa lang ang sinasabi. Nakita raw nila mismo na maaga akong nagpasa ng test paper. Nagkaroon ng nakakatakot na pagkakahiwalay ang alaala ko at ang katotohanan. Hindi ko yun matanggap. Paulit-ulit akong umapela, at humiling ng imbestigasyon. Pero sa paulit-ulit na pagkakataon, walang nagbago sa resulta. Unti-unti, nakita ko ang awa sa mga mata ng mga guro ko.
Ang tono ng mga pulis ay puno ng pagka-helpless. Cheng Yan, baka masyado ka lang ni-pressure. Nagkakaroon ka na ba ng delusyon? Hanggang sa namatay ako, saka ko lang nalaman na lahat pala ng to ay gawa ng lock devouring system ng seatmate ko. Nang maisip ko ang mga ninakaw na puntos sa akin, sumeryoso ang mukha ko. Itinulak ko palayo ang kape. Nakainom na ako ng gamot sa lagnat. Baka magkaroon ng masamang epekto kung iinumin ko pa yung kape. Hahaha, grabe ka naman, top student. Hindi naman siguro ganun. Nakita ni Gu Xiao na may sakit ka at walang nag-aalaga sa'yo. Kaya naawa siya at espesyal pang ipinaghanda ka ng A-class na kape. Makaapekto ba yan sa pagpasok mo sa Imperial University kung iinumin mo? Masyadong halata ang panunuya sa tono niya. Nakitawa na rin ang mga tao sa paligid. Sabi ng expert, makakasama raw sa bata ang pag-inom ng kape kung gusto niyang makapasa sa Imperial University. Anong arte yan? Wala nga yang pambili ng tubig sa school canteen. Paano pa kaya siya makakabili ng gamot? Para sakin, insecure lang yang pobreng yan at naiinggit kay Gu Xiao. Hindi pinigilan ni Guyanji ang mga to. Ang mga kaklaseng nang iinsulto sakin. Nakangiti pa rin siya, nagpapanggap na mapagbigay. At pilit na inilagay ang kape sa kamay ko. Sige na, Cheng Yan. Bukas na ang mock exam ng senior high, di ba? Bilisan mo na't inumin yan. Habang tinitingnan ng kape sa kamay ko, bigla akong kinilabutan. Hindi pa naman college entrance exam. Hindi ako pwedeng makipag-away sa kanya. Kasi sa ngayon, lantad na ang kalaban, habang ako'y nagmamasid lang sa dilim. Kapag binuking ko siya, sinong makakaalam bago mag-college entrance exam? Kung ano pang masamang balak ang inihanda niya laban sa akin. Hindi ko mapigil ang ikuyom ang aking kamao. Pinigilan ko ang sarili kong isaboy ang kape sa mukha niya. Bigla, sa gilid ng mata ko, may namataan akong kulay pulang umawagayway sa ibaba. Lumingon ako para tingnang mabuti. Banner pala yun ng school para sa mga estudyanteng kukuha ng exam. Libu-libong kawal, sabay-sabay na susugod sa laban. Isang sagutang papel ang magtatakda ng kapalaran. Biglang may pumasok na isang mapangahas na ideya sa isip ko. Paano kaya kung lahat ng libu-libong kawal na to ay nakainom ng bigay ni Guyanji? Malilipat din kaya sa kanya ang mga score nila sa exam. Nang maisip ko yun, hinawakan ko ang kape. Salamat, ha, Guyanji, pero masama kasi ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Medyo sinisikmura ako, hindi ko talaga kayang inumin. Pero dahil bigay mo na rin to, syempre hindi ko pwedeng sayangin. Joe lang, gusto mo. Espesyal tong kape na dala ni Guyanji galing pa sa ibang bansa. Sabi nila, sobrang epektibo raw na pampagising. Halos magkapantay lang kami lagi ni Joe lang sa grades. Ang tatay niya ang principal ng school namin. At saka, bigating tao sa kabisera ang pamilya ng lolo niya sa nanay. Ang bigat ng background niya. Tiningnan ni Joe lang ang packaging ng kape. Akmang aabutin na niya sana. Nang biglang sumigaw si Guyanji. Biglang tumaas ang boses niya. Nagulat ang lahat ng naruroon sa kanya. Nang magtama ang tingin namin at nakita niya ang gulat at pagtataka sa mga mata ko. Dali-dali siyang nagdahilan. Cheng Yan, parang sensitive si Joe lang sa caffeine. Paano kung bumilis ang tibok ng puso niya kapag ininom niya yan? Lumapit si Joe lang para tingnan ang listahan ng ingredients ng kape. Okay lang, allergic lang ako sa mga cheap na instant coffee. Okay lang to, pure natural naman eh. Bahagyang nataranta si Guyanji. Pero biglang inagaw ni Chen Ho ang kape. Galit niyang sinabi, espesyal na bigay to sa'yo ni Sir Gu. Kung hindi ka marunong magpahalaga, sana hinayaan mo na lang. Anong karapatan mong gamitin ang bigay ni Sir Gu para makisama sa iba? Sobrang pangit pakinggan ng mga sinabi niya. Agad na sumimangot si Joe lang. Tumalikod siya at umirap. Samantala, nakuha ko na ang sagot na hinahanap ko. Mukhang ang mga bagay na bigay ni Guyanji. Kapag ipinakain sa iba, lalamunin din ang mga grado nila. Kung ganun, sige, sisabayan kita sa isang mas malaking laro. Anong kwenta kung mga grado ko lang sa college entrance exam ang pag-uusapan? Pagdating ng araw, ang mga grado ng buong eskwelahan sa college entrance exam. Isisiksik kong lahat sa walang kwenta niyang system. Yun lang ang nararapat para sa larong pinaghandaan niyang mabuti. Buo na ang desisyon ko. Aakma na sana akong kunin ulit ang lata ng kape. Pero dahil takot si Guyanji na ipainom ko yun sa iba. Naglabas siya ng isang kahon ng mints mula sa designer bag niya. Cheng Yan, kung ayaw mong sumakit ang tiyan mo, huwag mo nang inumin ang kape. Mayroon din ako ditong mints na pampatalas ng isip.